Umaga po sa kanilang lahat. Tayo po ay nasa ito ng ating pag-aaral na nananasalita. Happy naman po dahil yung mga hindi natin nakikita noon, nakikita natin ngayon. Ang Dallas Shelby, taga-Switzerland, New Zealand. Bakasyon at hindi natin nakasama. Yung mga taga-Poland, nasa wala tayo na taga-Poland, na taga-Pulilio Island. Okay, so si Ken, nakita natin, si Mrs. John, nandito si John, di ba pa natin makasama. So, tayo po ay nasa dako na pag-aaral ng banal na salita. Sa konteksto ng ating pag-aaral, nagkakaroon tayo ng series of studies doon sa aklat ng Hebrew. Sa pagkakataon ito, nandun na po tayo sa chapter 10 ng Hebrews. Lagyan natin ang titulo itong ating pag-aaral. Took away the first and he makes the second. Actually, itong chapter 10 ay na-discuss na natin sa chapter 7. At dahil nga series ito, muli natin babalikan ang pag-aaral tungkol sa bagay nito. At this time, ang aklat na ating bubuksan ay ang Magandang Balita, Biblia, kung saan ay doon natin kinuha yung salin sa Tagalog. Ang sabi po doon sa verse 1 and verse 2 ng Magandang Balita, Biblia, ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga hain. Hindi ko taon-taon. Na-discuss na natin ito. Yung sa tunay na salin po nito, dun sa tunay na yung original na pagkakasulat, ay sinasabi po, hindi po yung mismong kautusan ang anino, kundi may mga nasa kautusan na anino ng mga bagay na darating. At yan ay pag-aralan natin. Ito po yung mga animal sacrifices. At itong animal sacrifices nga po, sinasabi po sa verse 1, na hindi naman po ito nakapagpapasakdal sa mga sumasamba. Sabi doon sa verse 2, kung napatawad na ng mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangan maghandog pa. So kung talagang ganap na kapag ikaw ay nag-animal sacrifice, okay na, bayaran na yung mga kasalanan. Sana hindi na ito ulit-ulit pa taon-taon, parang angli, hindi ganon. Kung talagang nakapagpapatawad o nakakapaglinis ng kasalanan yung mga animal sacrifices, sana once lang yung gagawin. Pero hindi, taon-taon ginaganap At ito pinakikita nga, hindi ito yung tunay na larawan ng tunay na makapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kundi ito'y anino lamang. Ito'y sumasalamin lamang doon sa tunay. Pag-aralan natin yan sa chapter 7. Basahin natin sa verse 3 and 4. Sabi, subalit ang mga haing ito, yung nga po yung mga animal sacrifices. Sabi, subalit ang mga haing ito pa nga ang taon-taoy nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat ang dugo ng mga toro, ng mga kambing ay hindi makapagpapawi ng mga kasalanan. So, dito pinakikita na bagamat ginagawa ito doon sa kapanahunan ng Moses, doon ng mga Israelita sa templo, na sila ay naghahandog ng mga toro, naghahandog ng mga kambing, at pagkatapos sila maghandog, nabasa natin yan sa Leviticus, matapos sila maghandog, pinatatawad yung kanilang mga kasalanan. Pero totoo, hindi ito nakapagpapatawad o nakapapawi ng kasalanan. Meron itong sinasalamin. Merong inaaninuhan ito. At yung tunay na nakapagpapatawad ng kasalanan, alam natin yung ating kakawan, ating pag-focus. At yun nga, i-discuss dito po sa chapter 10 ng Hebrews. Okay. Verse 5, 6, and 7. Tayo ngayon ay more on reading the Bible and Bible reading. Kasi na-discuss na natin ito sa chapter 7. Sabi ko rito, dahil yan, na si Kristo ay manaong sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain, ang mga handog ng mga hayop ay hindi mong ibig.
Kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. So alam natin sa history, lagyan na natin dalawang taon, dalawang parte ng time. Ito yung tinatawag na time pass. At ito naman yung tinatawag na last days. Dito sa time pass, makita natin, sila'y naghahandog ng mga mga toro, di ba? Nahain nila po yun. Pero ang sabi ng Diyos hindi niya naman talaga ibig ito, hindi naman niya gusto ito Kaya, nung dumating ang ating Panginoong Kristo, pinaghanda niya ng katawan. At itong katawan na ito yung inaaninuhan ng mga animal sacrifices. So habang nag-animal sacrifices sila dito, itong ginagawa nila ito, umaanino ito sa tunay na handog na gusto ng Diyos na gawin para sa ikapagpapatawad ng lahat ng mga tao. Ang tunay na handog, hindi po yung mga animal sacrifices. Ang tunay na handog, yung katawan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nung manaog siya sa libutan, ipinaghanda siya ng Diyos, ng kanyang Ama, ng isang katawan, ng katawang tao. Dahil hindi naman siya tunay na tao, hindi naman siya talaga tao sa kalikasan, siya po ay Diyos sa kalikasan. Pagbaba niya sa lupa, ipinaghanda siya ng isang katawang tao para yung katawang taong yun ang maging tunay na handog para sa makasalanan ng sanlibutan.